Just kidding. Eto, nagkakape din jet lag na. Simula na ba? So, oo, nagaling din yung vacation with the family. So, we just got back a few days ago. It's always nice to spend the holidays with, you know, with those who matter most. So, it was a good time with the family. Any traditions na you have na pre-practice mo? Welcoming the new year. For the longest time, usually, ang ginagawa kasi namin is pagka Christmas, meron kami mga pag-games, ganyan. But after Christmas Day, doon na kami umaalis. So it's always out of the country with the family. But this time it was different. Ano naman to ngayon, kumbaga yung nauna na yung out of the country, so hindi na kami nakapag-games kasi we were already out of the country. But it's still part of the, you know, the family tradition. May mga games ang saya. Oo, kung ano-anong games namin pagka-Christmas. Yung mga usual na hindi naman bago yung trip to Jerusalem, di ba? Pero masaya pa rin siya. Or yung mga newspaper dance. Okay. Saan kayo nag-vacation? Yes. So, we started off our trip in Switzerland, and we went to France, then Germany, tapos we concluded our trip in Amsterdam. So, yun siya. Anong highlights sa sa mga places na napuntahan mo? What's the main highlight for you? For me, yung highlights, yung Christmas market. Kasi never pa akong naka-experience ng Christmas market, ng mga ganyan. Kung meron man, mga Christmas villages lang natin dito sa Philippines. But pagdating kasi doon, parang ibang-iba talaga eh. Parang galing ka sa isang storybook. Ganun yung feel. So, nakakatuwa lang, para ka lang bata. Na ang saya-saya. Tapos ang lamig. Tapos ang dami mong pwedeng itry ng mga pagkain. Tapos everyone's just like in a festive mood. So, parang it was just called life and chill. Hindi na kompleto mo lahat ng continente na. Anong next na gusto mong punta? Gusto mo pang punta? Okay, so that's right. Na-complete ko na yung 7 continents. Ngayon naman, ang gusto kong i-achieve is ma-complete yung Wonders of the World naman. So, meron na akong napuntahan na ilan. So, I think tatlo na lang yun. So, yun yung next na goal when it comes to traveling. Yung tatlo na yun, ano na lang yung yung Christ the Redeemer sa Brazil, the Great Wall of China. Hindi pa ako nakakapagta ng Great Wall of China. And then there's another one. What is? Now, parang ganyan. So, I'm proud that Great Barrier Reef ba? Parang gano'n. Australia. Parang yun na lang yun. Kasi parang iba na puntahan naman na Jody, kanina sabi mo, share mo na yung journey, lavender fields. Ano na sa tingin mo? Kung ikaw tatanungin, anong gusto mo na paalaala ng mga let's go colder. Let's go more crazy. Sa totoo lang, with each character na napanood natin nila sa Lavender Fields, I'm sure merong lesson na ini-impart, whether it be a good lesson, whether it be not so good, but still it is a lesson. For me siguro, parang yung fact na in reality, all of us wear masks. We wear masks for a reason. And kung ano man yung reason na yun, nasa sa atin na lang yan. We wear masks sometimes because we want to be able to fight for and protect those important ones. But we cannot wear those masks forever. At one point, we have to take off the mask and allow ourselves to be vulnerable. And parang also celebrate our authentic self. Na hindi rin naman masama na i-reveal natin yung totoo natin. So, yun.
Dati kami talaga. Ako makadati ka lang, gusto na mag-ano. Ay, parang, may mali ba ako nasabi? Pero grabe din yung mga intense na, ikaw ba, may mga naalala ka ba sa mga fight scenes or confrontation scenes ninyo nila Iris? Naggrabe yung mga... Actually nga, lagi, karamihan talaga ng mga unforgettable na mga scenes ko is with her, with Janine. Kasi each and every time na magko-cross ang landas ni Lavender tsaka ni Iris, hindi kasi sila nagsasabunutan eh. Nagbubugan sila, nag-aaway talaga sila. And yung mga scenes na to, hindi talaga siya madaling gawin. We spent hours and even days, choreographing the scenes bago namin siya i-shoot on the day of the Kaya parang pagdating doon yung maghahawakan muna kami, tapos matitingin lang kami na parang kaya natin to. Tapos kapag nagawa naman namin, yung parang sobrang ang sarap-sarap sa feeling na parang kang nabunutan ng tinek kasi ibang klase yung kaba na dulot ng fight scenes eh. Kasi can you just imagine that you have to remember your lines? You cannot be out of character. You have to remember the emotions and you have to remember the choreography or else it's either masaktan ka or masaktan mo siya. And these happen simultaneously. Parang sabay-sabay nangyayari. So talagang kakabahan ka. So kailangan yung focus mo nandoon. But it's really, parang sabihin ka nga, it was a good experience. It was challenging, yes. Pero parang for me, it was a unique experience na nagawa ko sa ilang years ko sa industry. Ano yung pinaka-unforgettable na scene sa'yo sa dami ng magagandang scene? Like yung nag-break up kayo ni Echo, yung nalaman mo buntis si Janine. But for you, ano yung pinaka-remember? Ako, I'd say na I think may mga iba-iba. Nung time na hindi pa siya si Lavender, si Jasmine, sobrang I super duper mega overlove the scenes that I did with Acelot. Sobrang gusto ko yung eksena namin dalawa. Yung the breakup and then the scene after the breakup when I had to reveal to her na parang wala na, iniwan na ako. Yung nasa ato kami noon, napakalamig, pero ang init lang ng eksena. Kasi parang yung ramdam ko sa kanya yung care and yung pain ng isang nanay. So, sobrang yun. Isa yun sa mga scenes na gusto ko. I think isa sa scene din na gusto ko is yung nanganak siya. Sobrang, actually hirap na hirap ako sa scene na yun kasi parang she's in hiding. But then, kailangan niya mga anak. And how do you give birth without even parang kahit hindi ka man lang mag-create ng sound. Kasi syempre pag mga anak ka, excruciating yung pain ng childbirth and then you're not allowed to make a sound. So parang, paano ko ba gagawin to? So parang lahat, parang napaka-implosive lang lahat ng emotions. Yun. I love also my scenes with Kuya A. Gusto ko yung rapport ni Lavender and ni Xandro. Kasi parang, parang they're not trying to be romantic and yet parang may something. May kinikilig ka pero hindi naman sila nagpapakilig kasi nga parang medyo partner nga ang dating, di ba, na may pagkakasot pusa. So, I also like our scenes together. Of course, my scenes with Janine and Echo. Yun, ang dami. Sa totoo lang. Hindi tayo matatapos ang kinesin. Pero masaya. Ano na yung kanina sa Okay, so after Lavender Fields, what I plan to do is to try out something new. One day, malalaman nyo rin kung ano yung something new. So, for now, I'll be taking like a short break from the series kasi dire-diretso din eh. So, of course, I also need to kind of recharge and re-energize and parang to fill my creative juices because minsan talagang darating ka rin sa
sa point na you run out of ideas, diba? Kailangan mo lang din mayroong part din ng life mo na ma-film or mapuno. And this year also is a year of continuing my studies. So, yun yung mga naka-plan out for this year na plan ko. Pero kung plan ni Lord may redirection, yun ang hindi ko alam. Baka kasi magbigay siya bigla ng plot twist. Pero mahalaga sa'yo talaga yung growth, no? Like, you always studied in between projects. So, ano yung motivation? Why you keep on studying? Bakit gusto mo siya? A backstory, when I was young kasi, it was something na na-instill sa akin ng lola ko siya ng mom ko. Of course, our family wasn't well-to-do. And parang, of course, for my lola and for my mom, na if I want to have a shot in life, kailangan pagbutihin ko yung pag-aaral ko. So, kasi yun yung, kumbaga magdadala sa'yo ng success, yung key mo para magkaroon ka ng oportunidad sa buhay. And it's something na hindi kailanman mapukuha o mananakaw. Yun nga lang, syempre, nagkaroon ng plot twist. Nauna muna yung pagtatrabaho ko, naging artista ako, and then, habang nag-artista ako, hindi nawala sa akin yun na kahit anong mangyari, kailangan matapos ko ng pag-aaral ko. Not just because I'm working, isasantabi ko na siya. So, I made sure na matapos ko siya. Humanap lang din ako ng tamang timing. And then, sa awa naman ng Diyos, dumating naman yung perfect timing ngayon na nakapag-aral ako ng psychology. Natapos ko yung degree a few years back. And now, since na mas lumawag ulit yung schedule natin because tapos na tayo sa isang serye, we're pursuing now graduate studies. So, I'm taking my master's this year. Master's in Yes. So, what I plan is to take master's in psychology, clinical psychology, and with emphasis in family and marriage therapy. Julie, you're presented ngayon as one of the prime actors. Back-to-back hit series, tapos Asian Awards. Kumbaga sunod-sunod, nasa top ka ngayon. Meron ka pa bang gusto ma-achieve? You feel may kulang? You know what, paminsan kasi parang iisipin ko kung hindi na lang ako magiging grateful. Parang si Lord naman, ibinigay naman niya lahat nung ninais ng heart ko eh. Everything that I have now, the place where I am today, these were like the things that I have only prayed for before and now binigay niya. Kung meron mang mga bagay na sabihin natin na may gusto pa akong gawin, siguro yun nga. Mga kapamilya, last 2 minutes. Last 2 minutes. Kumbaga, yun ay yung mga bagay na gusto kong gawin. Nasa heart ko kasi na gawin ngayon kasi gawing accessible yung mental health care para sa lahat. Hindi lang siya para sa middle class or upper middle class or sa nakakapagbayad. At then, there's no health without mental health. So, it means lahat tayo meron nun. So, sana hindi siya maipagkait sa mga taong walang kailangan. So, that's what I want to do. That's why I'm gaining credentials. I'm pursuing further studies to put that dream into fulfillment. Hindi ka naman nagpa-plan na retirement. Hindi na naman. Hindi na ba ang plano? Minsan nasasabi yan sa buhay. Pero at the end of the day, si Lord naman talaga yung nagde-determine ng steps natin. We can always make plans for our lives, but then it's always Him naman. He always has the financing. Ano man yun, so susunod lang tayo. If you can share lang, are you studying locally? Kasi baka ma-break. Sige. Kasi baka biglang hindi pala ako matanggap na dreams. Pero prayer, it's going to happen. Ikaw di pag sinabi na nag-break ko muna sa paggawa ng series, itong tayo ito as in ginagawa ka rin ng film. Walang angst. Wala akong galit.
Hirap sagutin, no? I guess for now, when I say na parang taking a break, it's really just I'm not saying goodbye, parang ganun. Mga kapamilya, Goodbye na talaga. change court It's na just po a tayo. matter of rearranging my priorities. Naabangan dun sa character mo since ngayon parang pinapalabas na lang. Shucks, nasa na ba tayo? Lavender. Sa Lavender. Oo nga, pero hindi ko na, asan na bang part? Nasi Camila, nag-uwi na kayo. Si Camila, Sa nabawi na sa house ni Janine. Thank you so much, mga kapamilya. Acknowledge ko lang syempre the core staff of Miss Hazel Parfan, Miss Hazel, Entertainment, Vince Villamar, Mary De La Peña, ayan sila. At syempre si Miss Marge, Politico, and Marge Politico, sino ba yun? Vince Villamar, congratulations for mounting this. Ayan. And of course, I'd like to acknowledge Mr. Ray Lanada, the management of Janine. Yun na lang yun. At doon naman And my ad from family, si Chi Bautista, Mark Pelobelo, Fiona, and intern. Pero ang galing mo sa action. Ay, totoo ba? Actually, pa lang intern, ngayon ko lang nalaman, nakalimutan ko pa pangalan. Ayan, libot na tayo. Masaya, anong conversation ni Nini dito? Ni anong conversation? Ba't ang saya-saya nyo dito? After read it. So, pwede pa po. Thank you. Happy New Year. So happy. Masaya ko na. Para, Congratulations. Thank you. Dito po. Oo nga. Thank you. Meron akong, so natapos ko na si Anxious Generation. Sandali, 1 minute lang to. So meron akong bagong nabiling book sa Amazon. Ano naman to, parang how to raise healthy children amidst divorce. Invited lahat sa gender reveal ni Mark Pelobel. Sobrang happy kasi dito parang may mga fatal mistakes na I guess hindi ko na-get na ganyan. But then parang it's still possible. Raise positive. Positive children kahit na product sila ng broken family. Yun lang!